Kumusta sa lahat, ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 25 taong karanasan sa medisina. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang delikadong lihim ng walnut. Bakit ito sumisira sa kidneys mo at hindi mo alam? Kayo ba ay nagtataka kung ang mga walnut na pinaniniwalaan ninyong mabuti para sa kalusugan ay maaari palang maging sanhi ng pinsala sa inyong mga bato, kidneys, kung hindi ito kinakain ng tama? Maaari nitong tahimik na mapabilis ang pagkasira ng kidney function nang hindi ninyo namamalayan. Sa loob ng mahabang panahon, ang walnut ay itinuturing na isang nutritional na powerhouse. Madalas binabanggit bilang isang mahusay na pagpipilian para sa puso at utak. Maraming tao, lalo na ang mga nasa edad mid-30s pataas, ay may ugaling kumain ng walnuts araw-araw na may layuning palakasin ang katawan at maiwasan ang sakit. Gayunpaman, may isang bagay na hindi napapansin ng lahat. Hindi ito tungkol sa walnut mismo, kundi sa paraan ng paggamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kapag hindi angkop ang pagkakasama o kinakain ng mali sa loob ng mahabang panahon, ang isang mabuting pagkain ay maaari pa ring maging pasanin sa katawan, lalo na sa mga bato. Sa mga nakaraang taon, marami akong nakasalamuhang kaso na nagpaisip sa akin ng husto. May mga matatanda na namumuhay ng malusog, walang alak, walang sigarilyo, at partikular na nakatuon sa pagkain ng mga buto, nuts, na mabuti para sa kalusugan. Ngunit kapag sinuri, nakakaranas sila ng pagbaba ng kidney function nang hindi alam ang dahilan. Ang kapansin-pansing pagkakatulad ay mayroon silang ugali na kumain ng walnuts araw-araw, ngunit hindi sinasadya na isinasama ito sa mga pagkain o paraan ng pagkain na hindi angkop, na nagiging sanhi ng sobrang pagtatrabaho ng mga bato sa loob ng mahabang panahon. Sa makatuwid, sa nilalaman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ng tapat at malinaw, batay sa aking aktwal na karanasan. Una, tutulungan ko kayong matukoy ang 3 karaniwang pagkakamali sa pagkain ng walnuts na marami ang ginagawa ng hindi namamalayan. Ang mga pagkakamaling ito ay tila maliit, ngunit kung magtatagal ay maaaring magdulot ng tahimik na presyon sa katawan. Susunod, ibabahagi ko ang 3 matalinong kombinasyon na tutulong sa inyo na mapakinabangan ang nutritional value ng walnuts habang pinoprotektahan pa rin ang inyong mga bato at ang pangkalahatang kalusugan. Tandaan ninyo na walang pagkain na ganap na mabuti o ganap na masama. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa at paggamit nito ng tama. Kapag kumakain ng may kaalaman, hindi lamang natin pinapangalagaan ang ating katawan kundi pinoprotektahan din natin ang mahahalagang organo sa matagal na panahon. Kung susundin ninyo ang video na ito hanggang sa huli, magkakaroon kayo ng mas malinaw na pananaw upang ayusin ang inyong mga gawi sa pagkain, maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamali, at tulungan ang katawan na gumana ng mas magaan sa paglipas ng panahon, kaya mangyaring tumuon. Minsan, ang isang maliit na pagbabago lamang sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang kalusugan. Kung interesado kayong protektahan ang inyong mga bato at mapanatili ang matatag na kalusugan, maaari kayong mag-iwan ng isang maliit na komento bilang paalala sa inyong sarili. Ito rin ang unang hakbang upang sama-sama nating itayo ang isang proaktibo, ligtas, at hindi gaanong umaasa sa sakit sa hinaharap. Bahagi 1, ang mga bato, bilang isang lumang sistema ng pagsasala at ang ating pananagutan. Marahil, kapag narinig ninyo ang mga ibabahagi ko, makakaramdam kayo ng kaunting lungkot o pag-aalinlangan. Marami sa inyo ang magtatanong, buong buhay ko ay inilaan ko sa pag-aalaga sa aking pamilya. Ngayon lang ako nagsimulang mag-alala sa kalusugan, kumakain ng mga pagkaing itinuturing na mabuti tulad ng walnuts. Bakit ako binabalaan? Ipagpipilitan ko una sa lahat ang inyong hangarin na alagaan. Ang inyong sarili ay lubos na tama at karapat-dapat na igalang. Ngunit ang mas mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang katawan sa edad 60 ay hindi na gumagana tulad ng sa edad 60
o akatimpay. Sa medisina, madalas kong ihambing ang mga bato sa isang sopistikadong sistema ng pagsasala ng katawan. Kapag bata pa, ang sistemang ito ay gumagana ng malakas, ang mga filter membrane ay makapal pa at nababanat, kaya kahit hindi kayo kumakain ng maayos, ang katawan ay may kakayahang mag-adjust at maglabas ng mga dumi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng edad 50 at 60, ang mga filtering unit sa mga bato ay nagsisimulang masira, bumaba ang bilang at humina ang paggana. Hindi ito dahil sa may mali kayong ginawa, kundi simpleng batas ito ng natural na pagtanda ng biolohikal. Nais kong ilarawan ninyo ito ng mas malapit. Ang isang water filter na ginagamit sa loob ng 10 taon, gaano man ito katibay, ang filter core ay unti-unting magiging barado, manipis, at maaari pa ngang magkaroon ng maliliit na butas. Sa panahong iyon, ang kakayahan nitong magsala ay hindi na perpekto tulad noong una. Ang ating mga bato ay gayon din. Matapos ang higit sa 40 hanggang 90 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, ang mga biological filter core na ito ay dumanas na ng napakaraming naipong presyon. Ang kapansin-pansing isipin dito ay maraming impormasyon sa media ang madalas na nagsasabi lamang tungkol sa mga benepisyo ng isang uri ng pagkain mula sa isang panig lamang. Halimbawa, ang walnuts ay mabuti para sa utak. Hindi iyan mali, ngunit kulang ito ng komprehensibong pananaw, sapagkat ang isang pagkain na mabuti para sa isang organ ay hindi kinakailangang angkop para sa ibang organ, lalo na sa isang organ na humina na sa paglipas ng edad tulad ng mga bato. Kapag regular kayong kumakain ng mga pagkaing mayaman sa taba o puro mineral nang walang pagsasaalang-alang, ang pasanin sa pagsasala ay tahimik na mapupunta sa mga bato. Dito, nais ko ring ibahagi ang isang tapat, ngunit mas makatarungang pananaw tungkol sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Hindi ito walang pananagutan tulad ng iniisip ng marami, ngunit sa katunayan, ang kasalukuyang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ay pangunahing nakatuon sa paggamot kapag malinaw na ang sakit. Ang mga doktor sa ospital ay madalas na humahawak ng maraming kaso ng sakit araw-araw, kaya nahihirapan silang subaybayan ang bawat gawi sa pagkain at pamumuhay ninyo sa bahay. Nagdulot ito ng puwang kung saan ang inyong sariling pagiging proaktibo ay nagiging napakahalaga. Isang katotohanan sa propesyon na nais kong malinaw ninyong maunawaan ay ang kidney function ay maaaring unti-unting humina sa loob ng mahabang panahon nang hindi malinaw na lumalabas sa pangunahing pagsusuri. Sa maraming kaso, kapag ang mga indicator ay nagsimulang maging malinaw na abnormal, ang pinsala ay malayo na ang narating. Hindi ito kawalang pakiramdam ng doktor, kundi isang biological na katangian ng katawan ng tao. Sa makatuwid, ang pinakamahalaga ay hindi ang maghintay hanggang lumabas ang sakit upang gamutin, kundi ang maunawaan at ayusin ang pamumuhay ng maaga. Hindi ako kumakampi sa anumang sistema, kumakampi lamang ako sa inyong kalusugan at kapayapaan. Ang mga dumaan sa isang buong buhay ng paghihirap ay karapat-dapat na mamuhay sa kanilang matatandang taon ng magaan, malinaw, at hindi umaasa sa mga kagamitang medikal. Tandaan na ang mga bato ay isa sa pinakatahimik ngunit pinakamatibay na organo. Hindi ito nagrereklamo, hindi ito nagpapakita ng malaking sintomas, ngunit tahimik nitong dinadala ang lahat ng lason na ating kinakain araw-araw. At kapag ito ay humina na, ang kumpletong paggaling ay napakahirap. Sa makatuwid, ang karunungan ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng mga mahiwagang pagkain, kundi sa pag-unawa kung anong yugto ang ating katawan at pagpili ng angkop para sa yugtong iyon. Ibabahagi ko ang mga bagay na ito hindi para kayo ay mag-alala, kundi upang magbukas ng isang mas matino at makatotohanang pananaw. Ang kalusugan ay hindi matatagpuan sa kaakit-akit na mga advertisement o isang panig na impormasyon, kundi sa maliliit na pang-araw-araw na pagpipilian ninyo. Bahagi 2. Ang mekanismo ng pagkasira ng walnuts kapag hindi na isama ng tama. Ngayon, gusto kong kayo
ay humarap sa isang katotohanan na hindi madaling pakinggan, ngunit lubos na kinakailangan. Hindi ito para magdulot ng pag-aalala, kundi para tulungan kayong maunawaan ang tunay na kalikasan ng problema at proaktibong protektahan ang inyong sarili. Marami pa rin ang naniniwala na ang mabuting pagkain ay maaaring kainin ng walang limitasyon. Ngunit sa medisina, ang mas mahalaga ay ang paraan ng paggamit at ang pagiging angkop nito sa katawan sa bawat yugto ng edad. Una, kailangan nating maunawaan ang papel ng mga bato, ang mahalagang filter ng katawan. Araw-araw, dumadaan ang dugo sa mga bato upang salain ang mga dumi, lason, at mga produkto ng metabolismo. Ang kapansin-pansin ay ang mga bato ay may mataas na kakayahang magtiis ng tahimik. Kapag ang function ay bumaba na ng 70 hanggang 80%, marami sa inyo ang hindi pa rin nakakaramdam ng malinaw na sintomas. Dahil dito, ang mga bato ay tinatawag na silent organ, at dahil sa katahimikan na iyon, maraming tao ang nagpapabaya. May mga napakaliit na senyales tulad ng bahagyang pamamaga ng binti, pakiramdam ng kabigatan, o mabula ang ihi. Ngunit madaling balewalain ang mga ito na iniisip na pagod lang. Gayunpaman, sa pananaw ng eksperto, ang mga ito ay maaaring maagang senyales na may problema ang sistema ng pagsasala. Kapag ang mga resulta ng pagsusuri ay nagsimulang magbago ng malinaw, kadalasan ay malayo na ang pinsala. Ngayon, pag-usapan natin ang walnuts. Hindi maikakaila na ito ay isang pagkain na naglalaman ng unsaturated fatty acids na mabuti para sa utak at puso. Ngunit ang nais kong bigyang diin ay ang benepisyong iyon ay lalabas lamang kung gagamitin ng tama at sa tamang tao. Para sa isang bata at malusog na katawan na may flexible metabolic system, ang mga bato ay kayang iproseso ng maayos ang taba at mineral na ito. Ngunit sa isang bato na dumanas ng 10 taong pagtatrabaho, ang kakayahan nitong magproseso ay hindi na tulad ng dati. Ang tunay na mapanganib na problema ay lumilitaw kapag ang walnuts ay isinasama sa asukal, asin, o pinrosesong starch, mga sangkap na napakakaraniwan sa modernong lutuin sa Pilipinas. Kapag nangyari iyon, ang nutritional mixture na ito ay hindi na malinis, kundi nagiging isang anyo ng komplikadong metabolic substance na mas mahirap iproseso ng katawan. Mula sa pananaw ng pisyolohiya, ang dugo ay maaaring maging mas makapal na nagpapataas ng pasanin sa circulatory system at lalo na sa mga bato. Isipin ninyo ito ng simple, ang glomeruli sa bato ay parang isang napakapinong salaan na binubuo ng napakaraming maliliit na daluyan ng dugo. Kapag ang mga metabolic substances ay nagiging mahirap iproseso, ang mga bato ay kailangang magtaas ng pressure sa pagsasala upang mapanatili ang function. Kung ang kondisyong ito ay magtatagal, ang patuloy na mataas na presyon ay unti-unting makakapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo na ito sa paglipas ng panahon. Ito ay isa sa mga mekanismo na nag-aambag sa kidney-related hypertension. Kapag nasira ang filter membrane, ang mga substance na dapat sanang napanatili, tulad ng protina, ay maaaring tumagas sa ihi. Ang kababalaghan na ito ay ipinapakita sa bula sa ihi, at iyon ay isang senyales na hindi ninyo dapat balewalain. Hindi ito maliit na bagay, kundi isang babala na unti-unting nawawalan ng kontrol ang sistema ng pagsasala. Nais kong maunawaan ninyo na ang problema ay hindi kung ang walnuts ay mabuti o masama, kundi sa paraan ng paggamit natin ito sa konteksto ng ating partikular na kalusugan. Ang isang pagkain tulad ng adobong dilis na may walnuts o matamis na walnut polvoron ay maaaring napakasarap, ngunit kung regular na ginagamit ng walang pagsasaalang-alang, ito ay magiging isang pangmatagalang naipon na pasanin sa mga bato. Sa medikal na practice, maaaring makatulong ang gamot upang kontrolin ang mga indicator, ngunit kung ang pangunahing sanhi mula sa mga gawi sa pagkain ay hindi aayusin, ang proseso ng pagkasira ay patuloy na magpapatuloy ng tahimik. Kaya, ang pinakamahalaga ay hindi ang ganap na alisin ang isang pagkain, kundi ang malinaw na maunawaan ang mga limitasyon at ang angkop na paraan ng pagsasama.
Bahagi 3. Tatlong pagkain na kinakain, kasama ng walnuts, na nagdudulot ng pinsala sa kidneys. Unang salarin, adobong dilis na may walnuts. Ang unang salarin sa ating hapagkainan ay ang adobong dilis na may walnuts, isang putahe na matatagpuan sa maraming Pilipinong pamilya. Marahil, kapag narinig ninyo ito, mahihirapan kayong maniwala o kahit tutol kayo. Ito ay dahil sa popular na paniniwala, ang dilis ay itinuturing na mahalagang natural na pinagmulan ng calcium, habang ang walnuts naman ay sikat bilang gintong pagkain para sa utak. Kaya, bakit dalawang bagay na mabuti ay maaaring maging pasanin kapag pinagsama? Ang sagot ay hindi sa pagkain mismo, kundi sa paraan ng paghahanda, dami, at lalo na sa kondisyon ng inyong mga bato sa edad na ito. Sa katunayan, kapag nalagpasan na ang mid-30s pataas, ang ating katawan ay hindi na gumagana tulad noong bata pa. Ang mga bato ay hindi na isang malakas na filter, kundi parang isang lambat na ginamit sa loob ng maraming taon, nagsisimulang lumuwag, maninipis, at madaling masira. Sa kontekstong ito, ang mga putahe na tila masustansya, kung hindi gagamitin ng tama, ay magiging tahimik, ngunit mapanganib na pasanin. Tingnan natin kung paano natin kadalasang inihahanda ang adobong dilis. Ang dilis ay maalat na mula sa dagat, at kapag niluto ay dinadagdagan pa ng patis, toyo, asukal, at kahit pinakurat o suka para lumasa at maging kaakit-akit ang kulay. Pagkatapos, dinadagdagan pa natin ng maraming walnuts para mas maging malinamnam. Ang pagkaing ito ay talagang napakasarap at nakakagutom, ngunit sa likod ng sarap na iyon ay isang napakalaking biological pressure na kailangan dalhin ng mga bato. Kapag kumain kayo ng isang pagkaing napakaalat, ang konsentrasyon ng sodium sa dugo ay mabilis na tumataas. Napipilitan ang katawan na mag-imbak ng tubig upang dilute ang dami ng asin na ito, na nagpapataas ng volume ng dugo. Sa panahong iyon, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy at mas matindi kaysa sa normal upang salain at ibalanse muli ang panloob na kapaligiran. Para sa mga kabataan, ito ay maaaring maliit na hamon lamang, ngunit para sa mga senior citizens, edad 60 pataas, ito ay parang pagpapatakbo sa isang taong pagod na sa mahabang distansya nang walang pahinga. Madalas kong ihambing ito sa isang biglaang pagbaha. Kapag mabilis na tumaas ang dami ng dugo, lumilikha ito ng matinding presyon sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang mga daluyan ng dugo na ito ay humina na sa paglipas ng panahon, at ngayon ay kailangan pang magtiis ng dagdag na presyon na humahantong sa panganib ng pinsala, microscopic tears, at pagbaba ng filtering function. Ito ang tahimik na pundasyon na humahantong sa kidney-related hypertension, ngunit maraming tao ang simple lamang na iniisip na matanda na, kaya mataas ang presyon, ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Isang aspeto na hindi gaanong napapansin, ngunit lubhang mahalaga, ay ang nutritional interaction sa pagitan ng dilis at walnuts. Sa manipis na balat ng walnuts ay mayroong isang compound na tinatawag na phytic acid. Ito ay isang substance na may kakayahang kumonekta sa mga mineral, lalo na sa calcium. Kapag kumain kayo ng dilis kasama ng walnuts, ang calcium mula sa dilis ay hindi na nasisipsip ng epektibo dahil nahaharangan ito ng phytic acid. Sa halip na mapunta sa mga buto upang mapakain ang musculoskeletal system o makilahok sa mahahalagang biological na aktibidad, bumubuo sila ng mga hindi matunaw na compound, walang nutritional value, at sa huli, ang mga bato ang organ na kailangang iproseso at ilabas ang mga labis na ito. Ang kapansin-pansing isipin dito ay hindi ang pagkaing ito ay masama, kundi naglalagay tayo ng maling ekspektasyon sa pagkain. Kumakain kayo na may hangaring palakasin ang kalusugan, ngunit kung hindi ninyo nauunawaan ang inyong katawan, lalo na ang kondisyon ng inyong mga bato, hindi sinasadya ninyong ginagawang pinagmulan ng pangmatagalang pasanin ang inyong pagkain. Sa pilosopiya ng kalusugan, mayroong isang bagay na napakalalim na lagi kong gustong ipaabot sa inyo. Hindi lahat ng mabuti
ay dapat kainin ng magkasama at hindi lahat ng masustansya ay angkop para sa lahat ng yugto ng buhay. Noong bata pa, kayang tiisin ng katawan ang mga pagkakamali. Ngunit kapag nasa edad na, bawat maliit na pagpipilian sa pagkain ay maaaring maging mahalagang salik na tumutukoy sa kalidad ng buhay sa hinaharap. Kaya, kung talagang interesado kayong pangalagaan ang kalusugan ng inyong mga bato, magsimula sa pinakasimpleng bagay. Bawasan ang alat sa pagluluto, limitahan ang pagsasama ng mga pagkain na may masamang interaction, at ang pinakamahalaga ay pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan pagkatapos ng bawat pagkain. Hindi iyan mahigpit na pagdidieta, kundi isang pag-unawa at paggalang sa inyong sariling katawan. Ikalawang salarin, walnut pastries at matatamis. Kung ang adobong dilis ay umaatake sa mga bato sa pamamagitan ng tahimik ngunit matinding alat, ang ikalawang salarin naman ay mapanganib sa isang mastusong paraan. Ito ay parang isang matamis na mamamatay tao na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng malusog na pagkain na nagiging sanhi ng ganap na pagiging walang pag-iingat ng marami sa inyo. Pinag-uusapan ko ang iba't ibang uri ng walnut pastries, walnut tarts, walnut-flavored cereals, at mga snacks na ipinapromote bilang mabuti para sa kalusugan. Sa modernong buhay, madali ninyong makikita ang mga produktong ito sa mga supermarket, convenience store na may kaakit-akit na packaging. Ang larawan ng bilog at kaakit-akit na walnuts, kasama ang mga salitang tulad ng nutrition cereal, mabuti para sa puso, natural na pagkain. Higit sa lahat, ito ay isang regalo na madalas binibili ng mga anak at apo para sa kanilang mga magulang at lolo't lola na may buong pagmamahal at hangaring palakasin ang kalusugan. At dahil dito, kumakain kayo ng may taus-pusong paniniwala na inaalagaan ninyo ang inyong katawan, ngunit mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan sa loob ng mahabang panahon, obligado akong sabihin ang isang bagay na maaaring magdulot ng lungkot sa inyo. Ang paniniwalang iyon sa maraming kaso ay hindi totoo sa aktwal na kalikasan ng produkto. Kung minsan ay kalmado ninyong basahin ng maigi ang listahan ng sangkap sa likod ng packaging, mapapansin ninyo na ang pangunahing sangkap ay hindi walnuts, kundi refined sugar, fructose syrup, white flour, at iba't ibang uri ng industrial fats tulad ng margarine o shortening. Ang tunay na walnuts ay lumalabas lamang sa napakaliit na proporsyon, minsan ay para lamang sa presentasyon o lasa. Nangangahulugan ito na hindi kayo talaga kumakain ng isang nut na mayaman sa sustansya, kundi naglalagay kayo sa katawan ng isang pinaghalong asukal at processed fats na mga salik na nagdudulot ng malaking presyon sa metabolismo, lalo na sa mga senior citizens, edad 50 pataas. Sa edad na ito, ang inyong pancreas ay hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Ang kakayahan nitong maglabas ng insulin upang kontrolin ang blood sugar ay humina na. Kapag kumain kayo ng ganitong matatamis na pastries, ang blood sugar level ay mabilis na tataas, tulad ng biglaang pagtaas ng alon. At kapag patuloy na tumataas ang blood sugar, ang dugo ay hindi na nananatili sa malinaw at magaan na estado tulad ng normal, kundi nagiging mas makapal at malagkit. Isipin ninyo ito ng simple. Sa halip na ang dugo ay dumadaloy ng magaan tulad ng tubig sa batis, ngayon ay parang isang makapal na sirup na dumadaloy sa mga daluyan ng dugo. Sa ilalim ng epektong iyon, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato na humina na sa paglipas ng edad ay kailangang magtiis ng mas matinding presyon. Ang labis na sugar molecules ay didikit sa pader ng daluyan na bumubuo ng mga malagkit na deposit na tinatawag sa medisina na glycation process. Sa paglipas ng panahon, ang mga deposit na ito ay dumarami na nagiging sanhi ng pagbara ng filter membrane ng bato na hindi na gaanong epektibo tulad ng isang lambat na puno ng putik. Ang mga bato ay hindi na makahinga ng maayos, hindi na makasala ng mga dumi, at unti-unting humihina nang hindi ninyo namamalayan. Ang pinaka nagpapalala sa akin ay maraming tao ang nag-iisip na konti lang naman ang kinakain ko, okay lang.
Ngunit sa katotohanan, ilang maliliit na pastries ay maaari nang maglaman ng dami ng asukal at masamang taba na katumbas ng isang malaking pagkain. At kapag ang ugaling ito ay paulit-ulit na ginagawa araw-araw, hindi na ito maliit na bagay, kundi nagiging isang tahimik, ngunit patuloy na proseso ng pagkasira sa mga bato. Sa modernong medisina, isang katotohanan na hindi maikakaila na ang diabetes ay ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease, at ang pinakamalalim na ugat ng diabetes ay ang matagal na labis na asukal sa dieta. Nangangahulugan iyan na sa bawat pagkakataon na nagpapabaya kayo sa matatamis, mas lumalapit kayo sa panganib ng pinsala sa bato ng hindi ninyo namamalayan. Gayunpaman, ang nais kong bigyang diin ay hindi na kailangan ninyong ganap na iwasan ang lahat ng gusto ninyo, kundi ang malaman kung paano pumili ng mas matalino. Kung gusto ninyong kumain ng walnuts, pumili ng purong walnuts, walang asukal, walang prito, at sa katamtamang dami. Sa gayon, tunay ninyong matatanggap ang benepisyo mula sa mabuting fatty acids at natural nutrients nang hindi nagdudulot ng presyon sa katawan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng dalawa sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad bawat araw. Ikatlong salarin, rancid o moldy walnuts, ang lubhang nakalalasong time bomb. Kung ang dalawang naunang salarin ay mga tahimik na maninira sa paglipas ng panahon, ang ikatlong salarin naman ay mapanganib sa ibang paraan. Ito ay parang isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras na nagdudulot ng sabay-sabay na pinsala sa inyong atay at bato. Ito ang mga walnuts na nag-oil o naapektuhan ng amag dahil sa maling pag-imbak. Ito ay isang napakakaraniwang pagkakamali sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa matatandang henerasyon. Ang mga taong may ugaling magtipid, pinahahalagahan ang pagkain, at hindi kayang itapon ang anumang bagay na magagamit pa. Madalas kayong bumibili ng malalaking pack ng walnuts para makatipid sa gastos, pagkatapos ay itatago sa kusina at gagamitin ng paunti-unti sa loob ng ilang linggo o kahit ilang buwan. Sa unang tingin, ito ay tila makatwiran at walang dapat ipag-alala, ngunit ang hindi ninyo nakikita ay ang tahimik na pagbabago na nangyayari sa loob ng bawat butil ng walnut. Sa bawat pagbukas ng takip, ang walnut ay nalalantad sa hangin, mataas na temperatura mula sa kusina at halumigmig. Ang lahat ng mga salik na ito ay pinagsama-sama upang lumikha ng mga kondisyon para sa isang mapanganib na proseso na mangyari, ang oxidation ng taba. Ang walnuts, na mayaman sa mabuting vegetable oil kapag sariwa pa, ay magbabago sa paglipas ng panahon at magiging rancid oil na maglalabas ng mga compound na nakakapinsala sa katawan. Ang matapang, mapait at hindi kanais-nais na amoy na nararamdaman ninyo ay ang pinakamalinaw na babala ng kalikasan. Gayunpaman, ang mas nakakatakot ay ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Sa isang maumbok at matabang kapaligiran, madaling magkaroon ng isang napakalason na uri ng amag na gumagawa ng aflatoxin. Ito ay isang substance na inuri ng mga siyentipiko bilang isa sa mga nangungunang mapanganib na carcinogen na may kakayahang matinding atakihin ang mga liver cells at sabay-sabay na lumikha ng napakalaking pasanin sa mga bato kapag sinusubukan ng katawan na ilabas ito. Ang pinaka-nag-aalala sa akin ay maraming tao kapag nakakita ng kakaibang amoy o bahagyang amag sa mga butil ay pinipili na banlawan ito ng tubig o iprito muli sa kawali na iniisip na papatayin ng mataas na temperatura ang bakterya. Ngunit ito ay isang napakamapanganib na maling pag-unawa dahil ang aflatoxin ay hindi madaling sirain kahit na nalalantad sa napakataas na temperatura. Ibig sabihin, gaano man ninyo ito iprito, pakuluan o iproseso, ang toxicity ay maaari pa ring manatili at makapasok sa katawan. Sa edad 50 pataas, kapag ang kakayahan ng atay at bato na mag-detox ay bumaba na ng malaki,
Ang paglalagay ng mga lason na ito sa katawan ay parang pagdagdag ng pasanin sa mga balikat na pagod na. Ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng husto upang salain ang mga lason, ngunit kung gaano man ito pagsisikapan, mas mabilis itong makarating sa limitasyon. Sa pilosopiya ng buhay, lagi kong ipinapaalala sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang ating katawan ay hindi isang imbakan ng mga bagay na pwede pa. Ang pagtitipid ay isang mahalagang katangian, ngunit kung maling ilalagay, ito ay maaaring maging sanhi upang pagbayaran ninyo ng inyong kalusugan o kahit napakalaking gastos sa paggamot sa hinaharap. Kaya, kung makakita kayo ng anumang senyales tulad ng kakaibang amoy, mapait na lasa, o hinala ng amag, tapunan agad ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi iyan pag-aaksaya, kundi isang matalino at determinado na pagprotekta sa sarili. Gayunpaman, nais ko ring maunawaan ninyo ang isang bagay upang maiwasan ang pagkalito. Ang walnuts mismo ay hindi masama. Kapag sariwa pa, naiimbak ng tama, at ginagamit ng makatwiran, ito ay nananatili pa ring mahalagang pinagmulan ng nutrisyon na sumusuporta ng maayos sa utak at cardiovascular system. Ang problema ay hindi sa pagkain, kundi sa kung paano natin tratuhin ang pagkain na iyon. Sa buhay, tulad ng sa mga tao, ang isang mabuting bagay, kung maling ilalagay sa konteksto o maling isasama, ay maaari ring magdulot ng hindi kanais-nais na bunga. At sa kabaligtaran, kapag alam ninyo kung paano pumili ng tama, nauunawaan ang mga limitasyon, at nakikinig sa katawan, ganap ninyong magagawang gawing pangmatagalang pinagmulan ng nutrisyon para sa kalusugan ang mga pamilyar na bagay. Mula dito, sa halip na mag-alala o maging sukdulan sa pag-aalis ng lahat, matuto kayong pumili ng tama, gamitin ng tama, at isama ng tama. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga matalinong paraan ng pagsasama upang ang walnuts ay tunay na mailabas ang lahat ng halaga nito na maging isang maaasahang kasama sa pagpapanatili ng kalusugan sa pagtanda. Bahagi 4. 3 gintong resipe para sa pagprotekta sa kidneys. Gamit ang walnuts. Gintong resipe 1. Walnuts at mansanas. Ang magkasosyo sa paglilinis ng daluyan ng dugo. Ang unang kasosyo na nais kong ipakilala sa inyo, isang tila simpleng kombinasyon, ngunit nagtataglay ng malalim na halaga para sa kalusugan pagkatapos ng edad ang mansanas na isinama sa walnuts. Hindi ito isang komplikado o mamahaling resipe, kundi ang sikreto sa kalusugan na matatagpuan mismo sa mga pamilyar na pang-araw-araw na pagkain na madalas nating hindi sinasadyang binabalewala. Marami sa inyo, kapag narinig ang mansanas, ay maaaring mag-isip na ito ay isang ordinaryong prutas lamang, walang espesyal. Ngunit sa pananaw ng agham ng nutrisyon, ang mansanas ay naglalaman ng isang napakahalagang kayamanan. Ito ang pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang linisin ang panloob na kapaligiran ng katawan. Kapag pumasok sa digestive at circulatory system, ang pectin ay gumagana bilang isang tahimik na tagalinis na tumutulong na kumonekta sa bad cholesterol at labis na taba. Pagkatapos ay sumusuporta sa katawan upang ilabas ang mga ito ng natural. Ito ay lalong mahalaga para sa inyong mga matatanda kapag ang mga daluyan ng dugo ay hindi na nananatili sa dating kalinisan. Ang mga naipong dumi sa mga pader ng daluyan sa loob ng mahabang panahon ay ang sanhi ng atherosclerosis, high blood pressure, at nagpapataas ng presyon sa mga bato. Sa makatuwid, ang makatwirang pagdaragdag ng mansanas ay hindi lamang pagkain ng prutas, kundi isang proaktibong aksyon upang linisin ang circulatory system mula sa loob. Hindi lang doon nagtatapos. Sa konteksto na ang ating dieta ay madalas na naglalaman ng maraming asin, ang labis na sodium ay nagiging malaking pasanin sa mga bato. Ang mga bato ay kailangang patuloy na magtrabaho upang ibalanse muli ang dami ng asin na ito na humahantong sa matagal na overload. Samantala, ang mansanas ay isang natural na pinagmulan ng potassium, isang mineral na may kakayahang suportahan ang katawan sa paglabas ng sodium sa pamamaguan ng ihi, kaya lubos na nababawasan ang presyon sa mga bato.
Kapag isinama ninyo ang mansanas sa walnuts, ang epekto na ito ay hindi lamang napananatili kundi pinapahusay din. Ito ay dahil ang walnuts ay naglalaman ng maraming unsaturated fatty acids. Ang mga ito ay mga substance na tumutulong na palakasin ang elasticity ng mga pader ng daluyan ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon, at pinoprotektahan ang cardiovascular system. Kung ang mansanas ay gumaganap ng papel sa paglilinis, ang walnuts naman ay ang tagapag-ayos na tumutulong na mag-repair at palakasin ang istruktura ng daluyan ng dugo pagkatapos itong linisin. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang ating katawan ay parang isang ilog. Kung lilinisin lamang ang basura ngunit hindi palalakasin ang mga gilid, maaari pa ring gumuho ang ilog. Sa kabaliktaran, kung bubuo lamang ng mga gilid, ngunit hindi lilinisin ang tubig, mananatiling madilim ang ilog. Ang kombinasyon ng mansanas at walnuts ay ang pagkakaisa sa pagitan ng paglilinis at pagpapalusog na tumutulong na maging mas magaan at matatag ang daloy sa inyong katawan. Para sa paraan ng paggamit, hindi ninyo kailangan ng anumang komplikado. Pagkatapos ng almusal o sa gitna ng umaga, kapag nangangailangan ng enerhiya ang katawan, maaari kayong kumain ng kalahating mansanas na may balat pa, hiniwa ng manipis, kasama ang humigit kumulang 3 hanggang 4 na butil ng inihaw na walnuts. Ngumuya ng dahan-dahan at maigi. Ang pagkilos ng masusing pagnguya ay hindi lamang nakakatulong sa mas mahusay na pagtunaw, kundi isa ring paraan para ganap na masipsip ng katawan ang mga sustansya kasabay ng pagbibigay ng bahagyang busog na naglilimita sa hindi kinakailangang pag-snack. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang sumusuporta sa pagtunaw at nagpapatatag ng enerhiya sa utak, kundi nag-aambag din sa pagbagal ng proseso ng pagbaba ng memorya, isang problema na maraming matatanda ang nagsisimulang mag-alala. Gayunpaman, nais ko ring bigyang diin ang isang mahalagang punto na personalized. Kung na-diagnose na kayo na may chronic kidney failure o kailangan ninyong kontrolin ang dami ng potassium, ang paggamit ng mansanas ay kailangan ng angkop na pagsasaayos. Sa kasong ito, dapat kayong direktang makipag-ugnayan sa inyong doktor upang matukoy ang ligtas na dami ng pagkain upang maiwasan ang pagdudulot ng imbalance sa electrolyte. Sa huli, ang mahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo ay hindi lamang nasa resip na ito, kundi sa pag-iisip sa likod nito. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mamahaling bagay, kundi sa kaalaman at tamang pagpipilian sa pinakasimpleng bagay. Isang mansanas, ilang butil ng walnuts, kung gagamitin ng tama, ay maaaring maging natural na gamot na makakatulong sa inyong protektahan ang inyong katawan araw-araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, pamumuhay ng may kalidad bawat araw. Gintong resipe 2, walnut at green salad, ang panlaban sa blood sugar. Kung ang mansanas ay gumaganap ng papel bilang isang tahimik na tagalinis para sa sistema ng daluyan ng dugo sa umaga, pagdating ng tanghalian at hapunan, ang mga pamilyar na gulay tulad ng repolyo, lettuce, at basil ay ang mga matatag na tagapagtanggol ng inyong mga bato. Ang kapansin-pansin ay sa matagal na gawi sa pagkain. Madalas nating hindi sinasadyang nawawala ang natural na halaga ng gulay kapag isinasama ito sa napakaraming maalat na sarsa, puro pampalasa o mga inasnan na pagkain. Ito ang isang bagay na hindi na kayang tiisin ng katawan sa edad 50 pataas tulad ng dati. Madalas kong sinasabi sa inyo na pagkatapos ng edad gitna, ang pagbabawas ng asin ay hindi na opsyon kundi isang prinsipyo ng kaligtasan. Kapag napakaraming sodium ang naipon, ang mga bato ay kailangang patuloy na magtrabaho tulad ng isang overloaded pump na sa katagalan ay hihina ng hindi naglalabas ng malinaw na senyales. Sa kontekstong iyon, ang walnuts ay hindi lamang pagkain na mabuti sa utak tulad ng iniisip ng marami,
kundi maaari rin itong maging isang matalinong natural na pampalasa na tumutulong sa inyong baguhin ang paraan ng pagkain habang pinapanatili pa rin ang sarap. Ang paghahanda ng salad na ito ay napakasimple ngunit naglalaman ng malalim na pilosopiya ng kalusugan. Kailangan ninyo lamang hiwain ang repolyo, lettuce, magdagdag ng ilang dahon ng basil, pagkatapos ay durugin ng bahagya ang 3 hanggang 4 na butil ng inihaw na walnuts at budburan ito ng pantay-pantay. Sa halip na gumamit ng mga commercial dressings na naglalaman ng maraming asin at preservatives, kailangan ninyo lamang magdagdag ng kaunting purong sesame oil at ilang patak ng natural na suka. Sa gayon, ang malinamnam na lasa ng walnuts na sinamahan ng aroma ng sesame oil ay gigising sa inyong panlasa sa isang banayad na paraan na tumutulong sa inyong maramdaman na sapat na ang lasa ng pagkain nang hindi na kailangan ng asin. Mula sa siyentipikong pananaw, ang fiber sa mga gulay ay gumaganap bilang isang biological na panlaban na tumutulong sa pagbagal ng proseso ng pagsipsip ng asukal sa dugo, kaya pinipigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Isang tahimik na salik na sumisira sa mga daluyan ng dugo ng bato. Samantala, ang unsaturated fatty acids sa walnuts ay tumutulong sa pagpapabuti ng elasticity ng pader ng daluyan na sumusuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Kapag pinagsama ang dalawang salik na ito, lumilikha sila ng double protection mechanism na pumipigil sa pinsala at nagpapagaling ng function. Ngunit ang nais kong pag-isipan ninyo ng mas malalim ay hindi lamang nasa resipe ng pagkain, kundi sa pagbabago ng pag-iisip sa buhay. Kapag tinatanggap ninyo na kumain ng bahagyang mas maalat, pumili ng mas natural na pagkain, hindi iyan pagsasakripisyo, kundi isang malaking pag-unlad sa paglalakbay ng pag-aalaga sa sarili. Ang ating katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay hindi na nangangailangan ng matinding pampasigla kundi ng katatagan, kahinaan, at balanse. Kung mapapanatili lamang ninyo ang ugaling ito ng mga 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, kapalit ng mga maalat na pagkain tulad ng adobong dilis o mga stew na may matapang na lasa, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Hindi ito biglaang pagbabago, kundi isang pakiramdam ng pagiging mas magaan ng katawan, mas malalim na tulog, at mas kaunting pagod. Iyan ang senyales na unti-unting lumalaya ang inyong mga bato mula sa matagal ng naipong presyon. Gintong resipe 3, lugaw o multigrain rice na may badbod na walnut powder. Ang ikatlong gintong kombinasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay isang napakabanayad, praktikal, at angkop na pagpipilian para sa katawan ng matatanda, lalo na sa mga may mahina ang ngipin, mahina ang panunaw, o madalas nawawalan ng gana sa pagkain. Ito ang lugaw o multigrain rice na sinamahan ng walnuts. Isang tila simpleng pagkain, ngunit nagtataglay ng napakalalim na halaga sa kalusugan kung nauunawaan at inilalapat ng tama. Sa katotohanan, marami akong nakikitang tao na kapag pagod o walang gana kumain ay madalas pumili ng puting lugaw o kanin na may sabaw sa pag-aakalang ito ay magaan sa tiyan at madaling tunawin. Ito ay tama sa isang bahagi, ngunit nagtatago ng isang malaking problema na hindi gaanong napapansin. Ang refined white rice kapag ginawang lugaw ay mabilis na masisipsip sa dugo na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar sa maikling panahon. Para sa mga kabataan, ang katawan ay may sapat pang kakayahan na mag-adjust. Ngunit para sa mga senior citizens, edad 50 pataas, na humina na ang sistema ng insulin, ang biglaang pagtaas at pagbaba na ito ay parang isang tahimik na shock sa mga daluyan ng dugo at bato. Dahil dito, ang solusyon ay hindi ang iwasan ang lugaw, kundi ang malaman kung paano gawing mas matalino ang lugaw. Pagkatapos ninyong magluto ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may kalabasa o multigrain lugaw, bago ninyo kainin, durugin ng napakapino ang 2 hanggang 3 butil ng walnuts at budburan ito ng pantay-pantay. Ang maliit na pagkilos na ito ay lumilikha ng malaking pagbabago sa pisyolohiya. Kapag dinurog ng pino ang walnuts,
nawawala ang magaspang na istruktura nito na nagpapababa ng digestibilidad at hindi nagdudulot ng kabigatan sa tiyan. Sa siyentipikong pananaw, ang mabuting taba at plant-based protein sa walnuts ay magpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng starch mula sa lugaw, kaya tumutulong na tumaas ang blood sugar ng stable sa halip na bigla ang tumaas. Ito ang mahalagang susi upang protektahan ang mga bato at sistema ng daluyan ng dugo mula sa tahimik na pinsala na hindi ninyo agad nakikita. Hindi lang doon nagtatapos. Kapag ginamit ninyo ang lugaw na may kalabasa, isang napakahalagang nutritional synergy ang mangyayari. Ang beta-carotene sa kalabasa, kapag isinama sa mga micronutrients sa walnuts, ay susuporta sa katawan upang mapahusay ang kakayahan nito laban sa pamamaga at protektahan ang mga selula. Ito ay lalong mahalaga para sa matatanda kapag ang chronic inflammation sa katawan ay ang malalim na sanhi ng maraming chronic diseases, kasama na ang pagbaba ng kidney function. Madalas kong ibinabahagi ang isang pilosopikal na pananaw na ito. Ang ating katawan ay hindi nangangailangan ng masyadong komplikadong bagay, kundi ng mga tamang kombinasyon sa tamang oras, tamang paraan, at sapat na pagkapino. Ang isang mangkok ng lugaw, kung lugaw lang, ay magpapakabusog lang, ngunit ang isang mangkok ng lugaw na nauunawaan ng tama, na isinama ng tama, ay maaaring maging isang gamot na nagpapalusog ng buhay. Sa halip na maghanap ng mamahaling food supplements o komplikadong gamot, magsimula kayo sa mga napakaliit na bagay. Isang kutsara ng lugaw na may dagdag na walnut powder araw-araw ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, kundi isang paraan din upang maipakita ninyo ang malalim na pag-aalaga sa inyong sarili. Ito ay isang tahimik ngunit matatag na pamumuhunan na tumutulong na mapanatili ang elasticity ng mga daluyan ng dugo, bawasan ang presyon sa mga bato, at higit sa lahat, mapanatili ang katawan sa isang estado ng balanse. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang iyan ang senyales para malaman kung nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 5. 3 hakbang na diskarte sa kaligtasan at standard na dami. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakapuso ng diskusyon, at ito ang bahagi na lubos kong nais na tandaan ninyo ng malalim at ipatupad ng seryoso. Sapagkat ang pag-unawa sa pagkain ng tama ay isang bagay, ngunit ang paggamit nito sa tamang paraan at sa tamang dami ang siyang magdedetermina sa kalusugan ng inyong mga bato sa natitirang mga taon. Maraming tao, matapos marinig na ang walnuts ay mabuti para sa utak at puso, ay agad na kumakain ng marami, iniisip na mas marami, mas mabuti. Ngunit sa medisina, lalo na para sa katawan, pagkatapos ng edad 6-5, anumang lumalampas sa limitasyon ay nagiging pasanin. Nais kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang ating mga bato ay hindi natatakot sa kakulangan, kundi sa overload. Ang isang organ na nagtrabaho ng higit sa kalahati ng buhay nito ay hindi na kayang magproseso ng maramihan tulad ng dati. Sa makatuwid, ang pagkain ng sobra, kahit na ito ay mabuting pagkain, ay maaaring maging isang anyo ng metabolic toxicity na hindi ninyo namamalayan. Tandaan ng mabuti ang sumusunod na 3 hakbang na diskarte sa kaligtasan. Hindi ito payo kundi isang prinsipyo ng kaligtasan. Una, agad na alisin. Kailangan ninyong sabihing hindi nang may determinasyon sa mga pagkain na tila hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na sumisira sa inyong mga bato araw-araw. Ito ang maalat na adobong dilis na may walnuts, matatamis na walnut pastries, o mga walnuts na matagal nang nakaimbak at may amoy na. Ang pag-aalis na ito ay hindi lamang pagbabago ng menu, kundi isang aksyon upang protektahan ang buhay. Kung magawa ninyo ito, buong pagmamalaki kong masasabi na nabawasan ng higit sa kalahati ang pasanin sa detoxification ng inyong mga bato. Minsan, ang pagpapagaling ng sakit ay hindi sa pagdagdag, kundi sa pag-alam
kung kailan bibitawan. Pangalawa, matalinong pagpapalit. Ang ating katawan ay laging nangangailangan ng merienda, lalo na sa hapon. Ngunit ang problema ay madalas tayong pumipili ng maling pagkain. Sa halip na matamis na kape, processed pastries, o fast food, lumipat kayo sa mas magaan na pagpipilian tulad ng mansanas na may walnuts o green salad na may walnuts. Hindi lamang ito merienda, kundi isang paraan din upang linisin ang mga daluyan ng dugo at palusugin ang mga bato mula sa loob. Kapag nabago ninyo ang ugaling ito, ang katawan ay unti-unting lilipat sa isang matatag na estado, mas kaunting pagbabago at mas kaunting pagod. Pangatlo, kumain sa tamang dami. Ito ang punto na maraming tao ang nakakalimutan, ngunit ito ang mahalagang salik. Kung kayo ay nasa edad 60, walang diabetes, at matatag pa ang kidney function, ang angkop na dami bawat araw ay dapat lamang 5 hanggang 7 kalahating butil ng walnuts. Sapat na ito upang magbigay ng sustansya sa utak at vascular system nang hindi nagdudulot ng presyon sa mga bato. Kung mayroon kayong bahagyang high blood pressure, pre-diabetes, o umiinom ng gamot sa kolesterol, voluntaryong bawasan ito sa 3 hanggang 4 na kalahating butil bawat araw. Tandaan na ang kakaunti, ngunit regular, ay mas mabuti kaysa sa marami ngunit hindi regular. Bukod pa rito, nais kong balaan kayo sa isang napakakaraniwan ngunit lubhang mapanganib na pagkakamali, ang pagkain ng walnuts bilang dessert matapos ang isang busog na pangunahing pagkain. Hindi ito pagdaragdag ng nutrisyon, kundi pagdaragdag ng pasanin sa enerhiya sa katawan na mayroon ng labis. Sa panahong iyon, ang labis na kaloriya ay magiging taba at asukal sa dugo na direktang nagdudulot ng presyon sa mga daluyan ng dugo at bato. Baguhin ang inyong pananaw. Ang walnuts ay hindi para dagdagan kundi para palitan. Kapag ginamit ninyo ito bilang kapalit ng mga nakakapinsalang snacks, bababa ang kabuuang enerhiya na kinakain, magiging mas matatag ang blood sugar at ang epekto ng proteksyon sa mga daluyan ng dugo ay tunay na lalabas. Hindi lamang ito isang paraan ng pagkain, kundi isang matalinong diskarte sa buhay. Sa huli, nais kong tandaan ninyo ang isang simple ngunit malalim na bagay. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa kung ano ang kinakain natin sa isang araw, kundi sa kung paano tayo kumakain sa loob ng maraming taon. Kung magtitiyaga lamang kayo sa 3 hakbang na ito, nang hindi komplikado, nang hindi magastos, ang inyong sariling katawan ang magiging pinakamalinaw na patunay ng tamang pagpipilian na iyon. At kung sinusundan pa rin ninyo ito, nais kong anyayahan kayo na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman kung natanggap ninyo ang mahahalagang kaalaman at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Bago tapusin, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang napakahalaga at vital na bagay, lalo na para sa mga na-diagnose na may chronic kidney disease o sumasailalim sa regular na dialysis. Sa yugtong ito, ang inyong katawan ay hindi na gumagana tulad ng isang normal na tao. Ang mga pagkain na itinuturing na mabuti, kung gagamitin ng mali sa maling dami, ay maaaring maging isang napakalaking potensyal na panganib. Isa sa mga pinaka-nakakabahala na problema ay ang pagtaas ng potassium sa dugo. Ang mga mani, kabilang ang walnuts, ay naglalaman ng malaking dami ng potassium. Para sa malusog na tao, sasalain at ilalabas ng mga bato ang labis na dami na ito. Ngunit para sa mga may kidney failure, ang kakayahan na maglabas ay lubhang humina na nagiging sanhi ng pag-ipon ng potassium sa dugo. Kapag tumaas ang konsentrasyon na ito, maaari itong magdulot ng mapanganib na cardiac arrhythmia o kahit na nagbabanta sa buhay ng walang malinaw na babala. Dahil dito, lubos akong umaasa na huwag kayong maniwala ng lubos sa mga pangkalahatang impormasyon tulad ng mabuti ang mani para sa kalusugan at basta na lamang gamitin ito. Ang tama para sa isang tao ay hindi kinakailangang tama para sa iba. Ang kailangan ninyong gawin ay hindi ang mag-eksperimento, kundi ang direktang makipag-usap sa inyong doktor, magtanong ng malinaw,
kung ang inyong kondisyon ay angkop para sa paggamit nito at kung gayon, gaano karami ang sapat. Ang pag-iingat na ito ay hindi pag-aalala sa malayo kundi paggalang sa inyong sariling katawan. Mahal na mga kaibigan, ang mga ibinahagi ko ngayon ay hindi para magdulot ng takot, kundi para gisingin ang pag-aalaga na matagal na ninyong binigay ng napakaliit sa inyong sarili. Lubos kong nauunawaan ang isang bagay. Buong buhay ninyo ay nasanay na kayong magsakripisyo, mag-alala para sa mga anak, para sa pamilya, laging inilalaan ang pinakamahusay na bahagi para sa iba. Ngunit darating ang panahon na magsasalita ang katawan at ang dalawang bato, ang mga tahimik na manggagawa, ay magsisimulang mapagod. Mayroong isang katotohanan na nais kong pag-isipan ninyo. Maaari tayong mamuhay ng walang maraming bagay, ngunit hindi tayo mabubuhay ng walang malusog na katawan. Dumating na ang panahon na kailangan ninyong ilagay ang inyong sarili sa nararapat na posisyon, hindi sa huli kundi simula ngayon. Ang pag-aalaga sa mga bato ay hindi isang malaking gawain, kundi nagsisimula sa napakaliit na pagbabago tulad ng pagbabawas ng kaunting asin, pag-iwas sa maling pagkain, pagpili ng tamang pagkain. Ang mga ugali na sabay-sabay nating naalaala tulad ng pagkain ng walnut salad sa halip na maalat na pagkain o ang matapang na pagtatapon ng mga luma at sirang pagkain. Sa unang tingin ay napakasimple, ngunit kung regular ninyong gagawin, ito ang mga buto ng kalusugan na itinatanim araw-araw. At sa paglipas ng panahon, sila ay uusbong upang maging isang matatag, flexible, at hindi gaanong nagkakasakit na katawan. Kung iniisip ninyo na huli na ba para magbago, taos-puso kong sasabihin ang isang pangungusap. Ang sandali na napansin ninyo at nagsimula ay ang pinakamaagang oras. Hindi kailanman huli ang pag-aalaga sa kalusugan, huli lamang kapag tumanggi tayong magbago. Paalalahanan ang inyong sarili araw-araw sa isang napakasimple ngunit makabuluhang salita, kaligayahan. Kaligayahan kapag malusog pa ang katawan, kaligayahan kapag may autonomy pa, kaligayahan kapag kasama pa ang pamilya sa sarili ninyong mga paa. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mga bagay na ito, ibahagi ninyo sa inyong asawa, kamag-anak at mga kaibigan. Sapagkat ang kalusugan ay isang regalo na mas lalo mong ibinabahagi, mas lalo itong kumakalat. Lagi akong narito upang samahan kayo sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at payapa. Naway kayo at ang inyong pamilya ay laging ligtas, malusog at puno ng kagalakan sa bawat araw ng inyong buhay.